Hello mga ka-DDS, sorry, nag-market ang kunyang ng mga kunyang. Kumusta na po kayo? Okay. Eto, 'di ba ngayon may kumakalat na gustong-gusto nilang anuhin si President Duterte, patalsikin talaga nila si President Duterte. Kasi po, nakikita na po kasi nila sa eleksyon ngayon, nakikita nyo naman po siguro halos sa overseas absentee vote, lato dito sa Hong Kong, talagang lamang na lamang po talaga ang mga kalyado ni Tatay Digong. Kaya nababahala na po ang mga kalaban natin, lalo na yung mga taliwas sa gobyerno na talagang gustong pabagsakin ng mahal na Pangulong Duterte, hindi nila kaya. So yun, gagawin at gagawin nila ang lahat ng paraan. Yes, Sir Elmer. Yan nga ang gagawin nila talaga. Kailangan talaga nilang gumawa ng di nais-nais na paraan para po sila yung pumalit sa gobyerno natin. So papayagan ba natin yun, mga kapwa ko OFW, kapwa ko mga Pilipino at DDS? Huwag nating hayaan. Kaya ngayon magbantay talaga tayo, lalo-lalo na sa mga boto natin. Ngayon dito po, alam mo naman po natin na ginagawa ng mga kalaban na ma-distract tayo, ginagawa nila kaming masama, ginagawa nila lahat para masira yung machine, ginagawa nilang lahat na parang mag-worry ang mga tao na wag bumoto. Hello David. So yun po ang ginagawa nila ngayon. Ginagawa nilang lahat na magkaroon tayo ng distraction. So wag tayong magpa-distract. Pumunta tayo sa mga embassy natin, bumoto tayo para kahit papano lamang na lamang tayo. Mendali lang, pasok muna ako. So ako, alam ko yung mga kasamahan natin natatakot sila kasi daw baka manakaw yung boto nila, at saka yung kinatatakutan din nila is yung pag-shades nila is masisira lang din, magiging useless yung panahon nila na pumunta doon sa bayanihan. Wag po kayo matakot. Basta gawin nyo lang po yung tama, at saka careful lang po talaga tayo. Pero ngayon daw may, ewan ko ha, so far, para daw pinalitan yung pen nila, yung magic pen nila na pag iaano ninyo tatagas yung ink. I-confirm ko yun sa watchers natin kung totoo yun. Yun daw ang nangyari ngayon, parang pinalitan daw yung pen nila, parang ball pen na daw. Ewan ko lang. I-confirm ko mamaya sa inyo mga ka-DDS kung ano yung nangyayari doon. Kaya maigi po talagang lumabas kayo, bumoto po kayo, huwag ninyong sayangin yung pagkakataon na bawal na po talaga ang mga dilawan na pumasok sa gobyerno. Kung kaya po natin silang patatalsikin natin sila. Talagang huwag na po tayo magsayang ng panahon. Kaya encourage ko po kayo talaga, pumunta kayo sa bayanihan, bumoto kayo, at saka kung meron man pong something po talaga, i-record nyo lang po pag darating po talaga panahon, kakailanganin po natin yan. Sabi nga, kung kailangan man na tayo mismo ang gumawa ng paraan, gagawa natin ng paraan yan. Pero so far naman po, may tiwala naman ako sa konje natin dito sa Hong Kong. Siguro ang may problema talaga is yung mga machine nila. Hindi naman po siguro tayo gagawa ng konsulado natin dito sa Hong Kong kasi naobserbahan ko naman po, napakabait naman po ng consulate natin na lalo ng konje natin dito sa Hong Kong. Basta magbantay lang po talaga tayo kasi hindi po maganda po. Ewan ko, may humor daw may balita-balita ngayon na nandito daw sa Hong Kong si Mr. Pagpag. Hindi ko na yan, basta si Mr. Pagpag at saka si Mr. Credit Grabber nandito daw sa Hong Kong. I-confirm yun na kasamahan natin kung totoo yun kasi bawal po ngayon, di ba yun, na pumunta sila dito sa abroad para mangampanya. Alam nyo naman po, pera-perahan na naman po. Kaya ingat tayo. Kaya ina-encourage ko kayo na pumunta na po kayo sa bayanihan. Hanggang May 13 po ang botohan natin. Open din po sila sa May 1. Kahit Labor Day. Tsaka ngayon, open din sila. Basta within weekdays, open sila. Wala po silang sarado. Nagtatrabaho po yung mga kasamahan natin para mga watchers at saka yung mga volunteers. So, doon sa mga taong kahapon naka-encounter din yung mga volunteers natin na yun nga,
alam na kasi namin pag mga kalaban kasi yung Ocho Diretso, pag tinatanong mo sino po yung senador mo, gaganon sila or itatapig nila yung mga kasamahan namin. Kinatutuwa kami sa mga reaksyon ng mga kalaban kasi may post daw sila na sila daw yung namamayagpag sa lahat ng botohan ngayon, Japan, Saudi, at saka Hong Kong. So far po, hindi po nagkakaroon ng pangalan ang Ocho Diretso dito sa Hong Kong. Kung tutuusin, marami pong ayaw sa kanila. Mas malakas pa po ang kalyado ni Tatay Digong talaga dito. Ang number 1 po dito, pasok po si Madam Amy Marcos, si Glenn Chong, si Bato de la Rosa sa top 3. Pasok din po sa top 7 si Bong Revilla, si Atty. Larry Gado. Basta yun sa top 12, halos lahat pasok po talaga ang mga kalyado natin. So at least, yes. Tsaka sa totoo lang mga ka-DDS, alam ko ginagawa nila, dinidiscourage nila yung mga butante kasi yun nga, sira-sira yung mga machine. Kahapon naman may sira na machine. It takes how many minutes talaga, yung iba may mga curfew, so hindi na po sila naghintay. Sabi ko, pag nakaano kayo, bumalik kayo, may paraan naman po niyan. Siguro wag lang po kayong ma-discourage kasi sayang yung boto ninyo. At tsaka yung mga ka-DDS ko na talagang porsigido naman na mag-volunteers, nandun pa rin sila sa salamat kay Iron Rock, kay Sis Yumi, yung mga exit poll natin, at saka kay Ate Lorna, nagbabantay din sa loob. Salamat sa mga ka-DDS. Alam ko, mahirap po yung buhay natin kasi may mga trabaho tayo, pero sakripisyo pa rin po kayo. Salamat po sa lahat ng mga ka-DDS na kahapon talagang sulit po. At least nakita po talaga natin yung bayanihan. Ang lakas po ng mga kalyado ni Tatay Digong. Halos lahat po kahapon talaga is 3,500 na bumoto. More than 2,000 something po ang pinakamaano natin. Hindi yun lahat ha. Ang initial lang po yun. So meaning talagang yamado po talaga ang team natin. So, yun lang po mga ka-DDS, wag po nating pabayaan si Tatay Digong. Magmasid-masid po tayo, mag-monitor tayo. Kung meron man pong something sa paligid natin, yun, gawan kaagad natin ang paraan. Basta kakayanin natin kasi alam ko, yamado na sila eh. Panalo na ang mga sa overseas absent to vote pa lang. Maski ang Saudi, nag-report din sa akin, talagang wala namang Ocho Diretso daw talaga doon na makakapasok. Kasi lahat ng mga halos mga friend ko sa Saudi, maka Duterte sila, imposible daw. Kaya yung sabi nila na number 1 sila sa Saudi, number 1 sila sa Hong Kong, ano yun, Japan pa ba yun? Diyos ko po, saan kaya nila pinupulot yung nagboboto sa kanila? Kahapon lang, sample ko sa inyo tumitingin lang ako doon sa tarpaulin namin, nag-observe lang ako. Sa kabilang naman, observe din ako. Picture pa lang yun ng mga kakampi natin ng mga senador candidates. Ang daming nagpa-picture, daming sa tarpaulin. Pero sa kabila, sila nakaupo, nagtingin-tingin lang sila doon sa mga tarpaulin nila. Sila lang din yung naglolokohan na dami daw nilang mga supporters. Makikita mo po talaga na marami po talaga nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya sa Sunday, gagawa na lang kami ng tarpaulin na mukha talaga ni Tatay Digong din yun nandoon katapat. Kasi yung sa tarpaulin namin, nandoon si Tatay, pero hindi nga lang malaki. So, gagawa natin ng paraan para makagpa-picture sila sa ni Tatay Digong. Kaya nakakatuwa po mga ka-DDS na ngayon, makikita natin yamado tayo kahit anong gawin nila na pandaraya. Alam ko ginagawa nila ngayon yung machine talaga. Kasi 'di ba sinasabi ko, hindi natin kasi na-check yung BCM, yung SD card niya. Kasi mayroon kaming watchers. Dati kasi pwedeng makita yung makuha yung BCM number at saka yung SD card number. Ngayon daw bawal daw sabi ng COMELEC. Hindi daw pwedeng kunin ng watchers. Kaya nga sabi namin, paano namin masusure na yung SD card walang laman? Kaya na lang talaga tayo, magmasid tayo at saka ingatan na lang talaga yung mga balota natin na hindi masayang. Tsaka lumabas kayo sa bahay ninyo, punta kayo sa bayanihan, bahala na nakakapagod na pumila. Huwag nyo talagang hayaan na manalo ang mga kalaban. Kasi tinatakot lang nila tayo eh. Kaya nga inaano namin kayo, huwag kayong matakot. Basta nasa katwiran po tayo at saka gawin po natin yung best natin na mapanalo natin yung mga kaalyado natin. Kasi ito na po yung panahon mga ka-DDS. Talagang tuloy-tuloy na pagbabago na talaga to. Alam ko ang lakas-lakas nga ni Bato dito eh. Ang lakas-lakas ng mga Team Duterte dito sa Hong Kong. Talagang lumalaban talaga sila. Yes, tulungan talaga natin si Tatay Digong. Alam nyo, kahit ako namamalengke kung saan ako nagtatrabaho, nagmamonitor ako sa mga ka-DDS natin, humihingi ng listahan sa sino iboboto. Kaya ang laki po ng tulong ng mga papers na binibigay natin para makaboto yung mga kasamahan natin.
yun po ang nakakalamang tayo. Kaya bigyan po natin ng panahon kahit konti po. Magbigay po tayo ng mga flyers doon sa mga 12 senators para sunod-sunod po na makapasok lahat yung mga 12 senators talaga. Sorry po kung sa party list po talaga, marami tayong party list. Pero tinutulungan po natin din yung mga party list natin na hindi masyadong malakas kasi kailangan makapasok po yung 19 party list na talagang kaalyado ni Tatay Digong. At saka, huwag po kayong matakot. Basta lahat ng party list na yan na katulad ng AXIS, PBA party list, AA Kasosyo, One Movement, ano pa ba yun? Duterte's Youth yan, mga kaalyado ni Tatay Digong yan. One Pacman, basta magkaisa lang tayo mga DDS, monitor lang talaga kung saan man kayo, kung ano man yung ginagawa ninyo, pwede kayong dumaan doon sa bayanihan, bumoto kayo, yan ini-encourage ko kayo, bumoto talaga kayo, wag talaga ninyong sayangin yung pagkakataon, ito na yung pagkakataon natin, matulungan talaga natin si Tatay Digong, kasi kahit dayain man nila, alam natin kung ginadaya tayo, kaya kami, nagmo-monitor kami every now and then, pasalamat pa rin ako sa mga kasamahan ko na nandoon, nagsasakripisyo. So yun lang mga ka-DDS, magtatrabaho muna ako. Laman na tayo dito, huwag kayong mag-alala, basta nandito pa rin, sama-sama pa rin tayo. Salamat sa mga team kahapon, talagang nakaka-bless. Dami nagdala ng pagkain, dami nag-share ng mga drinks kahit papano, at saka yung bayanihan talaga. Talagang pagod kami, pero sulit. Tapos yung maski binabastos sila pero nakangiti pa rin yung mga kasamahan ko. Talagang masayang-masaya sila. Tsaka yung feeling ba na talagang we do it just for the Philippines and for the President, na yung kakampi niya ipapasok natin sa Senado at saka yung mga party list na kaalyado ni Tatay Digong. Napakasarap po ng pakiramdam na lahat po yung sinulat namin kahapon na mga pasok sila sa top 12. So nakaka-bless po. Sana po tuloy-tuloy ito. Tulungan nyo na po kami at saka yung mga kaalyado natin. Kung hingi po kayo ng listahan, i-PM nyo po ako. Bibigay ko po sa inyo yung listahan para talagang sure win po talaga yung 12 senator candidates natin. Kaya encourage ko kayo, please go out and vote at saka magdala po kayo talaga ng listahan ninyo para sigurado. Salamat po, salamat sa inyong lahat at saka God bless po sa ating lahat mga ka-DDS. Alam ko mahirap, nakakapagod kasi isang buwan tong pagbabantay namin dito sa abroad. Tayo naman kasi taste lang, sabi ko nga Pero ngayon kasi may work ako, so hindi ako makabantay doon. Pero may doon ako mga kasama na nasa bayanihan. Salamat din sa kanila at saka yung naghatid ng snacks. Bye-bye ha, sige magtatrabaho muna ako. Balik na lang ako pag may update kung ano man po ang nangyayari doon sa bayanihan. Bye-bye!